Hello po, good morning. Ito po yung project namin sa Lumina Homes, Tansa. Isang Angeli SF na may 42 by 56-57 square meter po ata to. Corner lot. So, doon po sa may mga unit sa Lumina, sa Bria. Same lang po yan dito sa Lumina Homes. So, bibigyan ko lang po kayo ng recap at ideas kung magkano na po inaabot ng materyales dito. At ano na po ang status ng unit nila, sir. Bali po, ang may-ari po pala nito is nasa abroad, parehas. Ayan, shoutout ko lang si ma'am tsaka si sir. Sa pinaka-renovation, ang inuuna po namin dyan, extension. Pero bago po tayo gumawa sa extension, kailangan po natin ng permit. Back and front extension, kailangan po natin ng permit na lalakarin po natin yan sa office ni Lumina o ni Bria. Tapos ipapasa po sa munisipyo. Then meron po siyang construction ban na 50,000. So ganito na po yung kaganapan. Ayan, habang maganda po ang panahon, inuuna po namin ang extension. Ayan po. Then dito po sa pinaka back extension, naka-slab po ito. Buhos po siya. Ayan po. Hindi po natin pwedeng isagad yung pinaka-front extension natin. Kasi po meron lang pong required na sukat si Lumina kung hanggang saan lang po tayo. So sa amin, pati po likod naka-plastering yan. Tapos lalagyan din po natin yan ng waterproofing. So ito po yung sinasabi ko sa inyo. Once na turnover na po yung unit nyo at meron po kayong budget, mas maganda po mauna na kayong magpagawa. Kasi po, yung pinakalikod na part ng back extension is mapaplastering nyo po. Maganda po yun. Advantage po yun dahil nauna kayo nagpagawa. So, ito na yung mga kaganapan. Ayan, meron na rin po tayong bakod. Meron din po tayo ditong maliit na kanal para po sa ating drainage. Ayan. Ito nga po pala, full renovation po ito. Tapos may mga additional. Sa lahat po ng ginawa namin, parang ito po yung sinabi ko nga sa nakaraang vlog ko, ito po yung level up sa level up sa level up. Marami po tayong makikita dito na bago. So sa gawa ng Ray House Makeover, lagi po yan may maliit na kanal at meron pong drainage. Ayan, dito po yung kanilang main gate. Sa second floor naman po, ito na po ang kaganapan. Bird type po yan. Ngayon meron na po siyang two-room partition. Na gagamitan din po natin siya ng PVC panels. Yung PVC panels, pinatong lang po namin yan sa Shera board. Ayun po. Sa baba naman po, naka-cove light tayo. So, kasama po sa package ang cove light. Ayan. So, simento lang po yan, kaya nilalagyan po namin ng cove ceiling. So, ito na po siya ngayon. So, bali ginamitan po namin siya ng PVC panels na wood design po na si client po ang pumili. Dito nga po pala sa unit nila, sir, ako po lahat ang nag-aasikaso. Instruction lang po nila ang hinihingi namin and suggestion kung ano po yung pwede sa kanilang unit, ano po yung gusto nila, yun po ang sinusunod namin. Sa pinaka-cove po, ang ginamit naman po namin dyan is Shera board. Ayan, tapos minasilyahan. Yung front extension natin, may roofing na. Meron na rin pong deco stone. Pwede po kayong mag-deco stone. Pwede rin po kayong mag-tiles. Pwede rin pong pintura kung ano pong prepared nyo. Ayan. So, dito po sa front extension, meron na rin po tayong garage tiles. 40 by 40 naman po ang pinakasukat niyan. So, pagdating po sa garage, 40 by 40 po ang pinaka-suggest namin. Tapos dito naman po sa kitchen area, ganito po yung pinaka-setup niya. Meron tayong pa-bar counter dito sa side. So, yung kabilang side po is kwarto. So, lahat po ng gusto ng may-ari na kaya po namin gawan ng paraan. Ayun, ginawan po namin siya ng paraan. Dito po yung gas range, yung sink, at saka po yung rep niya. Meron lang po tayong bar counter. Ayan, so malawak pa rin po yan. Na-maximize pa rin po natin ang space. Tapos doon po ang kwarto. So kung mapapansin nyo, halos gate na lang po ang kulang. Ito nga po pala, ang total material cost na po dito as of now is
tumutungtong na po kami ng 450,000. So, ang wala na lang po dito is yung ibang materyales para po sa woodworks at saka po yung pang-gate. Yun na lang po ang wala. Halos kompleto na. Nung nagtanong po si client kung magkano po aabot ang materyales sa full renovation, nasabi ko na po sa kanya na baka po umabot ng 600K plus. Hindi pa po kasama yung mga accessories. So, abangan po natin yung pinaka-renovation natin dito. Ayan. Ang sukat po nito, ulitin ko lang, 42 by 57 po ata ito. Ang regular cut po natin, 42 by 54 square meter. Mas malaki po ng konti itong unit nila, sir. Ayan. Itong landing natin, yan yung hagdan natin. Meron na rin pong tiles yan. I-finish na lang po siya. Yung hagdan natin, talagang sadyang matarik. Ganyan na po talaga siya nakadesign. Ganyan po siya dinesign ni developer. Ayan. So, dito po sa may second floor, balik tayo. Meron na rin po tayong first coating ng ating pintura. Wind whisper po ng DBs ang gusto ni client. Ayan, meron din tayong pa-hallway. Tapos yung PVC panels natin, okay na. Na-install na po lahat. Ginamitan din namin siya ng kornisa. 2 kwarto, meron pong built-in cabinets. Ayan, additional lang may-ari. So, imagine, 450,000 na po umaabot, pero halos patapos na. Konti na lang. So, may idea naman si client kung magkano aabutin. So, 600 plus, pwede nyo na pong i-ready. Then, tanongin nyo na lang po ako kung magkano po ang magiging labor namin dito. Pero ito po kasi maraming additional. So, abangan po natin yung final house tour dito. So, medyo marami pa po kaming gagawin. Mga console, mga study table, kitchen cabinets. Ayan, abangan po natin. So, 450 na po tinatakbo ng ating materyales. Halos patapos na.